Yun no, magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. So, na-miss niyo ba ako? Dear Kuya E, happy listening po sa lahat ng mga avid fans ng channel na to. Kuya E, thanks for reading my story. Call me Javen. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nagsimula noong ako ay 15 years old pa lamang. Ako po ay taga-probinsya sa Panay Island. Nag-iisang anak at may kaya sa buhay kumpara sa mga pamilya sa aming bayan. Negosyante po ang father ko at doktor naman po ang mother ko. Espesyalista sa isang hospital sa syudad namin. Third year high school ako at ang best friend ko naman ay fourth year. Magkaiba kami ng school kasi ako ay nasa Catholic school at siya naman ay nag-aaral sa pampublikong paaralan. 15 years old din ako nang natutong uminom dahil sa mga kaibigan ko. Alam ng parents ko kaya lagi akong pinapaalalahanan na huwag masyadong magpakalasing at maging responsable sa lahat ng aking ginagawa. Natuto na rin akong mag-drive dahil sa father ko na siyang nagturo sa akin. Sa probinsya, lalo na kung sa baryo ay okay lang mag-drive kahit wala pa akong lisensya. Pero lagi akong nire-remind ng parents ko na huwag mag-drive kung nakainom. Okay lang daw na uminom basta huwag lang magsigarilyo at magdroga. Mabait naman talaga ako Kuya E. Consistent honor student simula primary hanggang high school at kahit sa university. Matataas din ang mga grado ko pero hindi umabot sa pagiging cum laude. Kasi mahilig akong magbarkada and now I have realized na hindi naman talaga bad influence sa mga barkada ko sa akin. Marami akong natutunan pagkasama ko sila. Kumbaga, naging streetwise ako at hindi lang academically smart at masaya lang talaga. Inuman, laro, kadalasan basketball. Pag may summer naman, volleyball at syempre, mga internet games. Sa lahat ng mga kabarkada ko, si Sen ang pinaka-close ko. Laging siya ang katabi ko sa inuman at maging sa aking pagmamaneho. Lagi siya sa tabi ko. Mabait si Sen. Halos magkasing tangkad lang kami noon. Ngayon, nasa 5'8" na ang height ko. Isang gabi, nagkayayaan na pumunta kami sa kabilang baryo para mag-disco. Nagmotor lang kaming magbabarkada at si Sen sa akin nakaangkas. Habang nagdadrive ako ay nakahawak sa biwang ko si Sen. Pero ang dalawa niyang kamay ay umakyat papunta sa dibdib ko. Sen, ano ba yan? Nakikiliti ako. Ang sarap. Ang lambot, sabi niya. Gago ka. Pag tayo na aksidente, ang manyak mo naman. Sabi ko naman. That time kasi may baby fats pa ako. Sa aming magbabarkada, ako lang ang maputi. Kaya tinutokso nila ako na kung naging babae raw ako, baka marami na akong manliligaw. Guwapo si Sen kasi may lahi siya. Nang nakarating na kami sa diskohan, nilibre ko siya sa entrance fee, pati na rin sa pagbili ng maiinom. Kasi alam ko naman na wala siyang pera. Lagi namang ganun ako ang nagbabayad para sa kanya. Ang saya namin, panay ang hataw sa dance floor at syempre, kanya-kanyang hanap ng girls na maisayaw at madiskartehan. Si Sen, gustuhin ng mga babae pero hindi naman nagkaka-girlfriend. Nang seryosohan, siguro dahil mga bata pa kami. Nakatatlong bote ng beer kami noon at nagpa siya nang umuwi. Kasi mga 2 AM na. Sen, uwi na tayo. Mamaya na, ang aga pa eh, sabi ni Sen. Tara na, baka mapagalitan ako sa amin at saka nahihilo na ako. Sabi ko naman. Habang pauwi kami, inulit na naman niya ang paglamas sa aking dibdib. Sen, ano ka ba?
Jay, nael ako. Sabi niya, gago ka, manyaris ka. Tinututok mo pa. Umusog ka nga. Nakayakap ka sa akin eh. Sabi ko, ikaw nga parang bakal sa tigas. Sabay hipo sa aking harapan. Sa totoo lang, tinablan ako sa ginawa ni Sen. Jay, tigil mo muna dyan sa kanto. Ayoko nga, ang dilim, nakakatakot. Sige, sandali lang to. Ang sarap sabi ni Sen. Dahil tinablan na rin ako, napahinto ako sa madilim na lugar. At doon, kami ay nagsarili. Wala namang ibang nangyari kundi kanya-kanya kami. Dahil sa madilim, hindi namin nakita ang isa't isa. Nauna si Sen at pagkatapos ng halos 1 minuto, ako naman ang sumunod. Pagkatapos noon ay nagtawanan na lang kami at umuwi na. Dinaan ko muna siya sa bahay nila at kinabukasan parang walang nangyari. Normal pa rin ang samahan naming magbabarkada. Isang gabi, nagyaya si Sen sa bahay nila kasi birthday daw ng Kuya Renz niya. 21st birthday at debut daw. Wala naman masyadong handa pero may inuman. Nagpabili ako ng 1 case na beer para sa aming magbabarkada kasi ang iniinom ng kuya niya at mga kaibigan ay hard drinks. Pagkatapos ng inuman ay nagpaalam na kaming mag-uwian. Pero sabi ni Sen, iyahatid niya raw ako. Sabi ko naman ay kaya ko namang umuwi. Mga 500 meters lang naman ang layo. Pero sabi ni Sen, magpahinga daw muna ako bago umuwi. May tama na rin ako ng alak noon kaya sabi ko na lang, hihiga muna ako kahit 30 minutes pangtanggal ba ng tama. Niyaya ako ni Sen sa kama niya. 2 ang kama sa maliit na room, 1 para sa kuya niya. Nung nakahiga na kami, biglang niyakap ako ni Sen at kinuha ang kamay at ipinatong sa harap niya. At ganun din ang ginawa niya sa akin. Sen, ano ba? Pabulong kong sabi. Ang kuya mo andyan lang oh. Huwag kang maingay, baka magising. Tulog na yan. At napadami ng inom. Sabi ni Sen. Dahil sa init ng sitwasyon, nadala na rin ako. Nilaro niya ako gamit ang kamay at ganun din ako sa kanya. This time, ako naman ang nauna. Pero hindi kami makagawa ng ingay kasi nandyan ang kuya niya sa kabilang kama. Pagkatapos ay nagpaalam na akong umuwi na pero hindi pumayag si Sen na hindi ako ihatid. Habang naglalakad pa uwi, hindi namin napag-usapan ang nangyari. Pagdating sa bahay, parang nawala ang tama ng alak. Siguro dahil malayo-layo din ang nilakad namin, kaya sabi ko kay Sen, ihatid ko siya pa uwi sakay ng motor. Ayaw sana niya pero pinilit ko. Siya, pagkadating ko sa bahay, habang nakahiga, napaisip ako kung bakit namin nagawa yun. Iniisip ko kung bading ba si Sen o ako ba? Or kung ano ba kami? Kaibigan o magkarelasyon? Parang gusto ko siyang tanungin pero natatakot ako sa kung ano man ang isasagot niya. Natatakot din ako na baka malaman ng mga barkada namin ang aming ginagawang milagro o ng ibang tao, lalo na mga magulang ko. Natatakot talaga ako pero sa isang banda parang gusto ko na rin ang ginagawa namin. Feeling ko naman walang alam ang mga barkada namin kasi ganoon pa rin ang samahan. Masaya pa rin. Minsan nag-uusap kaming magbarkada. Lahat kami wala pang experience kaya tinatanong nila ako, ano kaya ang pakiramdam ng maka-experience ng ganun? Alam mo na Kuya E, ang makascore sa babae. Tawanan na lang ang lahat. Napatingin si Sen sa akin at ngumiti. Minsan, napaisip ako kung gusto na ba ni Sen o mahal ko ba siya? At kung ganun din ba siya sa akin? Naging mas close kami sa isa't isa. Minsan, niyaya ko si Sen sa bahay kasi ako lang mag-isa. May pinuntahan ng mga magulang ko pati ang kasambahay namin ay may lakad din. Habang nanonood kami ng TV, bigla siyang lumapit at sinabing,
Parang nael ka na naman, sabi ni Sen. Hindi sagot ko. Sus, patingin nga, sabi niya. Baka ikaw dyan. Oo, kanina pa, sabi ni Sen sabay pakita ng kanya na naka-standing ovation na. Tinablan na naman ako dahil doon. Jay, ano kaya ang pakiramdam ng nilalantakan? Ewan ko, hindi ko alam. Sabi ko naman, bigla siyang lumapit at sinabing subukan natin. Hindi ako nakasagot. Jay, sa'yo ko lang to gagawin pero gawin mo rin sa akin ha? Sabi ni Sen. Hindi ako nakasagot pero nasa isip ko kapag ginawa niya sa akin ay gagawin ko rin sa kanya. At yun nga ang nagawa namin. Siya ang unang gumawa at pagkatapos ako naman. Pagkatapos namin na sumabog, bigla niya akong hinalikan sa labi pero isumak lang. Nung gabing yon, hindi ako makatulog sa kakaisip kung bakit namin nagawa na naman yun at kung ano ba kami. Kasi wala namang sinasabi si Sen. Parang feeling ko kami pero hindi ko alam kung mahal ko na ba siya o L lang ang lahat. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, parang wala lang ang mga nangyayari. Pag nagkikita kami ni Sen, kasama ang mga barkada parang walang pagbabago. Isang gabi, pinuntahan ko siya sa bahay nila kasi di ko siya nakita buong araw. Pagdating ko doon, ang Kuya Renz niya ang nandun. Kuya, nasan po si Sen? Tanong ko. Hindi ba sinabi sa'yo bukas pa ang balik nila ni Lola? Pumunta sila sa kamag-anak namin. Sabi ng kuya niya. Ganun ba? Sige po, alis na ako. Paalam ko. Jay, pwede bang ipag-drive mo ako? May bibilin lang ako sa bayan. O sige po kuya, sabi ko naman. Pagkatapos niyang bumili, hinatid ko ang kuya niya pa uwi. Jay, itigil mo muna. Iihi lang ako, sabi ng kuya niya. Doon pa talaga siya naihi kung saan nasa gitna kami ng tubuhan na madilim at malayo pa sa mga bahay. Pagkatapos niyang umihi, Jay, magsyota ba kayo ni Sen? Grabe ang kaba ko sa tanong niya at hindi mag-best friend kami. Sabi ko, nakita ko ang ginawa niyo sa bahay noong birthday ko. Sabi niya, hindi ako nakasagot pero parang sasabog ako sa kaba. Huwag kang mag-alala, wala makakaalam. Sabi pa niya, Kuya Renz, hindi po kami magsyota. Nagawa lang namin yun kasi alam mo na, nadala lang sa pagiging mael. Paliwanag ko. Jay, walang makakaalam kung... Sabi na naman niya, ang akala ko, pera ang kailangan niya kasi alam naman sa baryo namin na nagdadamo silang magbabarkada. Kuya, wala po akong pera ngayon. 300 na lang ang nasa wallet ko. Bukas po, bibigyan kita ng 500. Jay, hindi pera ang gusto ko, sabi ni Renz. Ano po? Tanong ko naman na nanginginig sa takot. Okay, putol po ang kwento ni Javen. Okay, hintayin po natin ang susunod na kwento ni Javen. Ayan, sa mga nakamiss po sa akin, ayan, welcome back to me. Marami lang pong mga inayos at marami lang pong nangyari din sa buhay na mga hindi inaasahan. Pero yun, ang importante, narito na po ako at nagbabalik po ang inyong Kuya E dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.